So magandang umaga po muli sa inyong lahat. At isang hindi ordinaryong araw ang ating pagtitipon. Dahil tayo ay nagtipon ngayon, kundi linggo, kundi araw ng Sabado, sa very hectic na schedule ng ating kapatid. Maging sa Teopilo. Pero dahil mga bakasyon naman yung mga nag-aaral, ay naging maluwag na rin. No? So patuloy tayo na mag-enjoy. At patuloy ko rin binabati sa biyaya at kapayapaan na kay Jesucristo sa lahat ng mga kapatid at mga sumusubaybay sa atin sa internet. Bagamat kayo ay malayo, kayo rin ay pinaglapit sa pamamagitan ng teknolohiya at meron tayong communications, no? So isa lang po ang aking layunin, ang aking sa gawain na kung ano ang kaloob ng Panginoon na karunungan at kaalaman upang lalo pa nating maunawaan ang dakilang biyaya at kaligtasan na binigay ng Panginoon Jesucristo sa napakaraming nangangaral. So yan lamang po ang ating prayer na gabayan tayo ng Banal na Espiritu na tunay na masumpungan natin yung tunay na aral, no? Katotohanan at tunay na aral na siyang magbibigay sa atin ng stability o pagtitibay ng ating pananampalataya at pagkakaisa sa Espiritu. Na sinasabi ni Apostol Pablo na magkaisa tayo sa Espiritu at huwag tayo magkaroon ng pagkabahagi. So pinupuri ko rin ang Panginoon sa buhay at mga tao na ginagamit niya upang tumulong sa atin. Hindi ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan, kundi ang babanggitin ko ay ang ngalan ng Panginoon Jesucristo sa buhay nila, sapagkat sila ay ginagamit ng Panginoon upang tayo ay mapagpala nito. Nawa ang Panginoon ang maganti na lang sa inyo sa mabubuting gawa ninyo upang maipalaganap ang kaharian ng Diyos. So ngayon po ay binasa ni Brother James, bagamat iyon ay tungkol sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo. Pero ang ating kwento ay tungkol sa kanyang ama, no? Si Joseph na asawa ni Maria. So sa mga figurin na ng nanay ko nung siya ay nasa pagkilala pa sa Katoliko, marami kami figurin dito. Kasama sa family. Yung pamilya si St. Joseph, si Maria, at saka kalong-kalong si Jesus. So yun po yung Holy Family. Pero ang ibig ko lang sabihin, kung kayo palabasa ng Biblia, mababasa nyo sa umpisa ng pagsulat ng mga ng gospel ng mga manunulat na si Mateo, si Lucas at si John. Kay Marcos wala na, no? Mapapansin ninyo na napaka-ikli at napaka-konti lang yung pagbanggit ng banal na kasulatan tungkol kay Jose, na asawa ni Maria. At makikita ninyo na pagkatapos ng Panginoon na sinabi ng Biblia na siya ay nasa 12 taon nung sila ay pumunta sa Jerusalem sa isang kapistahan, napahiwalay ang Panginoon sa Kristo, hindi napansin na mag-asawa, at sila'y umuwi. No, nabahala sila dahil hindi nakasama ang Panginoon at binalikan nila ito. Sila ay nakatira na sa Nazareth, sa Galilee, at binalikan nila ito uli sa Jerusalem para hanapin
Nasumpungan nila ito tapos ng 3 araw. Naroon sa templo na nakikipagtalastasan sa mga matatanda at mga guro doon. Ha? So nabahala sila dahil hindi nila maunawaan bakit ginagawa ng Panginoon sa Kristo ito sa kanila. After that, wala nang nababanggit ang Biblia tungkol kay Jose. At ang nababanggit lang, sa maraming pagkakataon, isa na riyan doon sa kasal sa Kana, ay si Maria na lang at ang mga kapatid niya. O, yan ang sinasabi natin, no? So very silent yung Bible about later life ni Joseph. Ano ba nangyari? Bakit hindi man lang siya binanggit ng mga manunulat? Ito ba ay sadya? O ito ay may purpose kung bakit parang unti-unti siya nag-subside at hindi na binanggit ng kasulatan. So iyan po yung ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. At naniniwala ako ito ay may dakilang purpose ang Panginoon kung bakit nangyari at bakit ganun ang pagkakatala ng buhay ni Jose na asawa ni Maria. Ang umpisa ng kwento sa pagbanggit kay Jose ay ayon kay Mateo ay ang pagsilang ni Jesus. Ito sa panulat ni Mateo, no? Nang si Maria ay nakatakdang mapangasawa ni Jose. Bago pa sila mag-asawa o bago pa sila magsama ay nasumpungan na buntis na itong si Maria. Sinabi ni San Mateo, bilang matuwid na tao si Jose at ayaw niyang malantad sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya siya na hiwalayan niya. Alam niyo ba yung salitang betrothed? Kasi sa atin wala tayo noon no? Dito sa atin, ang style natin ay girlfriend. Pero yung girlfriend, friend lang, pwedeng maghiwalay, pwedeng magtuluyan, no? Pero sa kanila, once na kayo ay na-betrothed, na yun, ang pananaw na ron ay asawa ka na. Pero hindi pa lang kayo actually na ikinakasal. Pero ikaw ay, kaya nga salita sa Biblia, nakatakdang ikasal. Ibig sabihin, nakatali ka na. Kaya pag nalaman na ikaw ay betrothed, hindi ka na talaga pwedeng ligawan ng iba dahil ikaw ay nakatakda na o nakatali na sa isang naglaan sa iyo. So, nangyayari yon sa kultura ng Israel dahil aalis yung lalaki dahil gusto niya ipaghanda. Yung maraming bagay kasama na dyan, yung titirahan nila. At siya na nakakaalam kung kailan siya babalik para kunin yung kanyang mga pangasawa at doon yung tuluyan na sila ay magsama. So, ganun po yung kultura sa Israel. So, si Maria ay betrothed o nakatakda ng mapangasawa. Pero, bago sila magsama, sinabi ng Biblia na buntis na si Maria. Kaya natakot si Jose o doon dahil isang matuwid na tao si Jose ay ninais niya, niloob niya na humiwalay para hindi nang mapahiya si Maria ng lihim. Bago niya gawin yun, ay pinagsabihan siya ng anghel nang magpakita ito sa kanyang panaginip. At sinabihan siya na huwag siyang matakot na kunin si Maria bilang asawa at ipinaliwanag din ng anghel na ang sanggol na dinadala ni Maria ay mula sa banal na espiritu. Sinabi rin ng anghel na Jesus, ibinigay niya mismo kung ano magiging pangalan ng bata. Na Jesus ang ipapangalan sa sanggol at sinabi rin ng anghel kung ano ang magiging future o gagawin ng bata na ito dahil sinabi niya sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan.
Hmm? So tinanggap nga ni Jose si Maria bilang asawa, pero ang sabi ng Bible kay Mateo, hindi nakilala ni Jose si Maria hanggat hindi ito nagsisilang ng sanggol na lalaki. Di ba unique yung salitang Joseph knew na Maria. Yung salitang knew ay ginagamit sa Genesis pa lang sa pagsasama ni Adan at si Eva. Na ang ibig sabihin sa mga Hudyo ay hindi pa sila nagsasama intimately. Yun ang ibig sabihin, hindi pa nakikilala bilang asawa. Hindi pa sila nagsisiping. Yun ang ibig sabihin nun, new. So sinabi ng writer na si Mateo na hindi pa nakikilala ni Jose si Maria hanggat hindi ito nagsisilang. Ibig sabihin, hindi pa niya sinisipingan. So bakit isinulat ni Mateo yun? Yung ganong pagpapaliwanag. Dahil ipinapakita ni Mateo sa pagsulat niya na napangalagaan yung virgin birth ni Maria sa pagkapanganak ni Hesus Kristo. Ibig sabihin, wala pang nakagagalaw pa Maria hanggat hindi pa ipinapanganak si Hesus Kristo. Bilang katuparan ng inihula sa kapanganakan ng Panginoon Hesus Kristo na siya ay ipapanganak ng birhen. Ibig sabihin, untouchable. Wala pang nakagagalaw na lalaki. Hanggang sa may panganak si Jesus. Pero hindi ko inilalagay sa isipan ninyo na after ng may panganak si Jose, ay si Jesus Christ, ay nagsama na si Maria at si Jose. Kasi marami talagang nasa ilalim na istorya, maging sa doktrina na pinangahawakan ng Katoliko, na patuloy pa rin daw naging virgin si Maria, no? Yung perpetuity ng virginity ni Maria. Natuluyan talaga siyang hindi nagalaw ni Jose. Pero ang question, merong mga sinasabi ang Biblia na mga kapatid. Kaya nga ito, sinasabi ko sa inyo, parang medyo mahiwaga yung buhay ni Jose dahil kakarampot lang ang mga isinulat na mga detalye sa buhay ni Jose sa panahon na sinusulat yung mabuting balita. Okay? So ayon naman kay San Lucas, nang maglabas ng kautusan si Augustus Caesar, na siya ang emperor ng Roma, para magpatala ang buong mundo. Ibig sabihin lang dito ng salitang magpatala yung buong mundo, ito yung sinasabing known world. Ibig sabihin, yung na-conquer na lugar ng Roman Empire. Na hindi talaga totally, sa pananaw ng Biblia, yun yung sinasabi lang sa panulat ng mga sumulat, yun yung sinasabing whole world, no? Pero alam naman natin, merong pang mga kaharian na hiwalay sa Roman Empire. Isa na dyan, yung kaharian ng China. Katagal na ang China. Na naging kingdom yan, no? So, hindi kasama yon. Yan ang sinasabi dyan na magpatala ang buong mundo. Ito lang yung nasasakupan ng Roman Empire sa panahon na yon. So, mahalaga sa kanila dahil may sistema sila kapag magpapatala, kasama na rin dun yung taxation. Itatax kayo. Magbibigay kayo ng tax. Isang way na rin ng mga empire o ng mga kaharian unang panahon na makalikom ng kayamanan para sa kanilang kaharian. So, kailangan bumalik kapag nagkaroon ng ganitong pagpapatala o census, kailangan bumalik ang mga tao sa lupang kanilang sinilangan kasi doon sila i-register kung saan sila nabuhay. Doon sila i-register. Kaya nga bumalik si Jose at si Maria dahil sila ay mula sa
Bumalik sila, galing sila sa bayan ng Galilee, nagtungo sila sa Judea, sa city ni David na tinatawag na Bethlehem. Pagkat pareho si Maria at si Jose na taga Judea at sila ay parehas mula sa lahi ni Haring David. So matitrace natin yan, no? Sa sinulat ni Apostol Mateo, sa genealogy ni Jesus Christ, at sa sinulat din ni San Lucas sa Luke, yung genealogy ni Jesus Christ, ay lahat yon ay nagtutuloy-tuloy kay Haring David. Papunta kay Jacob, papunta kay Abraham. So utos din ng Panginoon yon, no? Na ma-recognize nila kung anong tribu sila. Ang tanong, bakit ganon? Talagang iniutos ng Panginoon na kailangan unawain nila yung kanilang tribo at doon sila sa kanyang tribo. Kasi may kinalaman yun sa distribution ng lupa. May kanya-kanyang lupain yung mga bawat tribo. Ito ay lupain ni Ephraim, yan ay lupa ni Zabulon, yan ay lupa ni Judah, yan ay lupa ni Benjamin. At doon ang kanilang mana. At meron din yung cycle na kapag yung tao ay nabao na sa utang, kasama na yung lupa niya na sangla, pagdating ng Jubilee, mawawala yung kanyang pagkautang, napakagandang batas. Mawawala na yung kanyang pagkautang, pwede na silang bumalik at makuha uli nila yung kanilang mga ari-arian. Nagminana nila sa kanilang mga ama. So yun ang purpose ng Panginoon kung bakit mahalaga na matrace nila yung kanilang lineage. Pero ang pinaka-ultimate na purpose nun ay yung matrace nila yung lineage mismo ng darating na Savior, si Jesus Christ. Kaya nga isinulat ni Mateo yan at saka sinulat ni Lucas para talaga malaman nila kung talagang lehitimo na itong si Yesu Kristo ay hindi lang nagpapanggap na Misaya. Kasi maraming description sa dating na Misaya at maraming pamoso ng mga, anong tawag dito? Mga hula patungkol sa Misaya ay kung saan siya ipapanganak at kung saan siya manggagaling at kung paano siya ipapanganak katulad ng virgin birth. So lahat yan ay nagpapatotoo at nagpapatibay sa personality mismo ng Misaya na si Yesu Kristo. So sapagkat parehas sila taga-Judea, mula sa lahi o sambahayan ni Haring David, buntis na si Maria at malapit ng manak nang sila ay magbalik. Kaya nga nang sila ay naroroon na sa Bethlehem, dumating na ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang si Jesus sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar o bahay na para sila matuluyan. Kasi napakarami na rin mga tao na bumubuhos doon sa lugar na yon sa Jerusalem yung mga panahon na yon, kaya limitado na lang yung mga tinatawag nila ng mga inn, no? Wala pa naman mga hotel at motel nung panahon na yon, maliliit pa yung mga bahay doon, kaya madali lang mapuno. So ayon naman kay San Lucas, dinalaw ng mago, so alam natin, dinalaw ng mago o pantas. Yung Magi, kaya tinawag na pantas yan sa Tagalog. Sa English, tinatranslate nila rin yan ng wise men, no? Hindi sila tatlong hari, Ang Magi, ito yung mga counselor ng mga hari noong unang panahon. Kung maalala nyo, di ba, si Daniel, kasama siya sa mga mga counselor ni Nebuchadnezzar. At kasama rin yung mga magician at mga astrologer na sila rin ay mga counselor ng emperor. Kaya halo-halo ron, yung mga magician. Kaya nga tinawag sila na wise men kasi sila ang mga counselor ng hari.
So yung tatlong mago na galing sa silanganan na may unawa sa paglabas ng hari ng mga Hudyo, na siguro o marahil ang kanilang kaalaman, ito yung galing sa hula. Alam niyo kung saan nakuha yan? Doon sa prophecy ni Jacob o ni Israel sa kanyang mga anak kay Huda. Tinalakay na natin to last time, di ba? Sabi doon sa yung bago pa mamatay si Jacob, so nagsalita na siya at nag-prophesy na siya ng mga future ng kanyang mga anak, simula kay Simeon, yung pinakapanganay, hanggang kay Judah. Na sinabi niya kay Judah, the scepter will not depart from Judah. Yung scepter is tukod ng hari. Meaning yung pagkahari. Ha? At nagbanggit siya ng star. Star. So, tinignan talaga yon ng mga wise men na literal na star. Yan ang di natin maunuan dahil yun mismo naging guide nila kung saan ipapanganak. Dahil sabi sa Biblia, parang naglalakbay din yung star na yun. Hindi natin alam, no? Kung yun ay falling star o ano, meteorite. Kasi para siyang, gumagalaw din upang gabayan yung mga Magi. Tingnan natin. Nasa Lucas yun eh. Sa Mateo pala. Yan, sabi rito, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star, and when it rose, and have come to worship him. No? They told him in Bethlehem of Judea, sapagkat nasusulat sa propeta, sabi rito, O you Bethlehem, the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Yan. Yan ay nakasulat sa Micah, no? Micah 5:8 ata yan. So, tinan nyo, no? So, tinan nyo sinasabi ng Biblia. So, nung marinig nila yung sinasabi ng hari, ng tatlong mago, tumungo na sila sa kanilang pupuntahan. Sabi riyan, they went on their way, and behold, sabi ng Biblia, and behold, the star that they had seen, when it rose, went before them. So, pansinin niyo, no? When it rose before them until it came to rest over the place where the child was. Basahin natin sa Tagalog. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon sa kanilang lakad. Ito yung tatlong mago. At narito, ang bituin na kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil. O, kita nyo? Nanguna sa kanila hanggat sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol.
Hindi ko maunawaan yan, no? Kung gumagalaw ba talaga yung star? Hindi naman pwede yung star ay parang may flashlight na ginagano na lang, o sumunod kayo dito sa akin kung saan ituturo ng aking sinag ay naroon yung bata. Medyo mahiwaga siya, di ba? Nanguna raw sa kanila at tumigil. Sinabi tumigil, eh. At nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Kaya nga pag gumagawa tayo ng ano ba yung ginagawa natin na icon sa Christmas, yung nativity, nilalagyan natin ng star na merong na merong ray patungo doon sa sabsaba ng bata. Pero yan, may kinalaman yan doon nga sa sinasabi ko, sa hula doon sa sa huling chapter ng Genesis sa buhay ni Jacob. Na sinasabi roon, ang star, sabi riyan, ang star mula kay Jacob, ito, babasahin ko sa inyo, di ba? Sabi riyan, wala ata rito. Nakalagay lang dito, the scepter shall not depart from Judah, no ruler's staff between his feet. A tribute comes to him, for to him shall be the obedience of his people. Naalala ko na. Sa Numbers pala. Naalala ko na sa Numbers 23, sa salita ni Balaam. Yung propetang si Balaam, na nakita niya may star doon sa naalala ko na, no? Yan. Ito yung sinasabi ni Balaam, yung kanyang huling orakulo, yung kanyang huling pagsasalita tungkol sa bayan ni Israel nung lumalabas pa ito galing sa Egypt. Papunta na sila doon sa Land of Promise. Dumaan sila doon sa lupain ng mga Moabite. Na pinasusumpa sila ni Balak sa propetang si Balaam. Kaya lang si Balaam hindi siya makapagsalita ng sumpa kasi pinipigilan siya ng Diyos at ang Diyos mismo nagbibigay ng mga salita na dapat niyang sabihin. So ito yung sinabi niya sa pinakahuling oracle niya, no? Sabi niya sa 24 verse 17, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star, sabi niya, a star shall come out of Jacob, and a scepter, yung cedro, shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. So nakita nyo, no? So kinuha ito ng mga Magi na na literal na talagang binabasa nila. Alam niyo yung mga bumabasa ng bituin sa lumang panahon, marunong silang bumasa ng mga galaw ng Oo. So tandaan nyo, no? Meron din ang Biblia noon tungkol sa pagbasa noon dahil doon pa lang sa Genesis, makikita na ninyo
na may sinabi ang Panginoon na ang mga star, buwan at araw ay mga tanda na binibigay ng langit. Nabasa niyo ba yan? Mga tanda, hindi lang sa oras, hindi lang sa buwan, hindi lang sa taon, kundi kakaibang tanda na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga pag nakakita, di ba? Isa sa mga pamosong tanda dyan ay pag nakita nila ang buwan na mapula. Masamang signos yun. Ha? Oo. Kahit na hindi Hudyo, ibang mga bansa, tumitingin din yan, iba ang kanilang pagbasa. Signos yun. Okay? So balik tayo rito, dinalaw ng mga mago ang batang isinilang at sinasabi nilang hari ng mga Hudyo. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, kaya kinatagpo niya ang mga pantas at pinagbilinan na hanapin ang sanggol at ipaalam sa kanya para din daw siya ay sumamba. Matapos na ang mga mago ay binababalaan ng Diyos sa panaginip, ay hindi na sila bumalik kay Haring Herodes. So binigyan din babala ng anghel si Jose at sinabihan na dalhin ang sanggol at pumunta sila sa Egypto para itago ang sanggol kay Herodes. Nang malaman ni Herodes na naisahan siya ng mga pantas, ay nagpupuyos siya sa galit at ipinapatay niya ang mga sanggol sa Bethlehem mula 2 taon pababa. So nakita niyo? Iyon ay nakahula din, no? Nakahula din yung pagpapatay na yon dahil meron daw iiyak sa Rama. Pagkamatay ni Herodes ay nagpakita uli sa panaginip ang anghel kay Jose at nagsabing dalhin nila ang sanggol pabalik sa Jerusalem sapagkat patay na ang mga nagnanais magpapatay kay Jesucristo. Ngunit nang mabalitaan ni Jose na yung anak ni Herodes na si Archelaus ang pumalit, natakot pa rin siya. Kaya imbis na siya manuluyan sa Jerusalem, nagtungo sila sa Galilea at doon sila nanuluyan sa bayan ng Nazaret, na kung saan si Jesus doon lumaki at doon siya nakilalang si Jesus na taga Nazaret. Iyon ang naging bansag sa kanya, si Jesus na taga Nazaret. Kaya makikita ninyo, no? Sa lumang panahon, kasama yung lugar sa pagbanggit ng pangalan. Kasi malalaman, doon nakatira yan. Kaya yung salitang Judas Iscariot, hindi apelyido ni Judas yung Iscariot. May lugar kasi tinatawag na Keriot. So galing siya sa lugar na yun, ng Keriot. Parang sinasabi, si Judas na taga Keriot. So naruhan nyo yung paraan ng Biblia sa pagbanggit ng pangalan? So sa panahon ng paglilinis or purification, ayon sa kautusan ni Moises, dinala nila si Jesus sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Ito yung utos ng Panginoon sa Israel, no? Kapag nanganganak yung babae, meron silang kostumbre o kaugalian na purification. Yung purifications na yon, mayroong bilang ng araw at mayroon din silang corresponding na mga iaalay. Kung mahirap ka, ito ang alay mo. Kung medyo may kaya ka, ito ang alay mo. So, isa sa mga alay dyan ay yung kalapati at saka yung turtle doves na inialay ng mga magulang ni Jesus Christ. So, nung dinala na sa templo si Jesucristo, may isang lalaki na nagngangalang Simeon. Itong si Simeon ay puspos ng banal na espiritu na naghihintay sa consolation o kaaliwan ng Israel. Ibig sabihin, naghihintay siya kung kailan makakawala ang Israel sa pagkubkob o pag-conquer ng Roman Empire. At sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos at ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Misayas o ang Kristo ng Panginoon.
Nagtungo siya sa templo samantalang ginaganap ng magulang ni Jesus ang kaugalian ng kautusan na tinanggap nila, ay tinanggap niya habang naroon din sila Maria. Pumunta si Simeon doon, kinuha niya si Jesus at nilagay niya sa kanyang bisig. At sinabi, nakilala niya, dahil sa banal na Espiritu, nakilala niya kung sino yung bata na yon na iniaalay sa araw din yon. Nung kinandong niya yung bata, doon niya sinabi sa Panginoon, sabi niya, ngayon, papapanawin mo na Panginoon ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kamatayan. Ibig sabihin, yun ay fulfillment na kapag nakita niya na yung Savior ng bansang Israel, pwede na siyang umanaw. Alam niyo ba na mayroong pahiwatig yon na lagi kong binabanggit sa inyo? Yung literal na makita ni Simeon, yung si Jesus na tagapagligtas, ay intensyon ng Diyos na makita at makilala mo kung sino ang tagapagligtas ng sanlibutan. At sa ganung paraan, kapag nakita mo, nakilala mo, at naunawaan mo na siya talaga yung tagapagligtas, iyon ay kaligtasan para doon sa taong nakakita. Kaya lagi ko inuulit yun. The same thing din sa panahon natin. Hanggang ngayon. Kaya nga ipinapangaral yung gospel para makilala natin kung sino yung Savior, bagamat hindi natin nakikita, pero ipinapaunawa sa atin dahil pag naunawaan natin at sumampalataya tayo, iyon ang sinasabi ng Biblia, na magkakaroon tayo ng kaligtasan dahil nakita natin o nakilala natin ang tagapagligtas, katulad ng pagkakilala at pagkakita ni Simeon kay Jesucristo doon sa templo. Kaya nga sinabi niya, so, papanawin mo na, Panginoon, ang iyong alipin sapagkat nakita ko na ang iyong tagapagligtas sa kapayapaan. So matapos nilang ganapin ang kautusan ni Moises ng mag-asawa, ay nagbalik sila sa Galilea sa bayan ng Nazaret. At lumaki at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos sa batang si Jesus. Bumabalik kataon-taon ang mga magulang ni Jesus tuwing kapistahan ng Pasko sa Jerusalem. Kasi yun ang utos ng Diyos sa kanila. Sa tradisyon ay binigay ng Diyos kay Moises. At nang siya'y 10 taong gulang na, ay nagtungo sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Matapos maganap nila ang kaugalian, sa pagbabalik ng mag-asawa ay naiwan si Jesus nang di nila nalalaman ng kanyang mga magulang. Kaya binalikan nila ito at hinanap ng mahigit sa 3 araw. At nang makita nila ito na nasa templo sa gitna ng mga guro na nakikipagtalastasan, yung mga tao na nakarinig kay Jesus Christ sa pakikipagtalastasan doon sa mga guro at matatanda sa templo, namangha sila sa katalinuhan at sa mga sagot ni Jesucristo. Ibig sabihin, nakitaan siya ng karunungan, no? Na bata pa lang, kakaiba na. So, namasumpungan sila nila Jose at ni Maria, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, bakit mo ito ginagawa sa amin at nababahala kami na ikaw ay nahiwalay sa amin? Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? Alam niyo, mabigat yung salita na yun. Mabigat yung salita na yun. So matapos dyan, yung eksena na yan, wala na halos nababanggit sa buhay ni Jose. No? Ilan sa mga activity na
Kaya nga ang tanong ko rito, bakit parang maagang naglaho ang kwento patungkol kay Jose sa mga panulat ni Mateo, Lucas at Juan? Kay Marcos wala. Sa sulat ni Marcos wala. Bakit? Kasi nag-umpisa si Marcos sa panulat kay John the Baptist at sa ministeryo na ni Jesus Christ. Wala siyang ibinahaging kasaysayan patungkol nung maliit pa si Jesus Christ at nasa piling pa siya ng mga magulang niya. Pero tandaan ninyo, no? Ayon sa mga Bible scholar at mga nag-aaral ng Biblia, ang una talagang nagsulat ng gospel ay si Marcos. At sumunod lang si Mateo, si Lucas, at sumunod na ay si Pablo. Kaya yung sinasabi nila, tandaan ninyo, no? Yung sinasabi nila na masyadong malayo na yung mga writer, hindi na magkilala kasi masyado nang malayo yung panulat. Siguro after 100 years, or 200 years, saka naisulat yung kaya hindi natin alam kung sino yung mga writer. Pero hindi ganun ang mga sinasabi ng mga early church fathers, yung mga sumunod sa mga apostol. Sinasabi nila na mas maaga pa na pagkamatay ng Panginoon, mga ilang taon lang, 10 years, 20 years, 40 years, nagsulat na yung mga apostol tungkol sa buhay ng Panginoon. Kasi mayroong mga points na pwedeng mapag-re-relyan. Isa na dyan, alam niyo kung ano yun? Na hindi nabanggit sa panulat? Yung destruction ng temple. Kailan na-destroy yung temple? 70 AD. A major event yun sa mga writer. Kung iyon ay naganap na bago ako magsulat, may sasama ko sa panulat yun. Naintindihan niyo? Kaya marami nagsasabi na before 70 AD, naisulat na yung mga gospel kasi hindi nila nabanggit sa kanilang mga panulat yung destructions ng temple. Oo. Kasama na rin si Lucas. Si Lucas talagang doktor siya, na writer siya. Na hindi niya nabanggit sa Book of Acts. Kaya yung Book of Acts, probably naisulat before 70 AD. Basahin nyo. Yung ministry ni Apostol Pablo hanggang sa makulong siya sa Roma. So yan yung mga yung mga guidelines, no, na nagbibigay sa atin ng Matataka rin kayo sa buhay ni Jose, bakit ni walang na-record na kapirasong salita man lang si Jose sa kanyang anak? Meron kayo nabasa na nagsalita si Jose sa kanyang anak o nagsalita siya na na-record ng mga apostol? Bakit wala man lang kapirasong kwento na ang mga manulat ng gospel sa ilang detalye sa buhay ni Jose? Ano yun? Ilang taon na ito bago mapangasawa niya si Maria? Ilang taon silang nagsama? Kailan siya namatay? Yung pagkamatay niya, silensyo. Malaking bagay ang pagkamatay. Pero bakit hindi itinala ng mga apostol? Nagluluksa sila for 1 week, di ba? Sa loob ng 1 linggo, nagluluksa sila. Bakit silensyo ang Biblia sa mga bagay na yon? At saan inilibing? Tignan mo yung libingan ni Abraham, alam nila, ang libingan ni Rachel, ni Sarah, sa Macpela, sa cave ng Macpela. Na sinasabi nila, pati si David, sinasabi ni Apostol Pablo, hanggang ngayon, nalalaman natin na nariyan pa rin siya sa libingan, na hindi siya bumangon. Sapagkat ang sinasabi nila, yung hula na ito, na hindi masusumpungan ng pagkaagnas ang kanyang katawan, hindi ito kay David, kundi ito ay kay Jesus. Sapagkat nalalaman natin na ang libingan ng ating Haring David ay nariyan. Ibig sabihin, patay siya. Alam nila yung libingan. Pero bakit? Kasi parang silensyo sila, di ba? Bakit wala? So, ilan yan sa mga malaking tanong.
At sinabi ko rin kanina, bakit, bakit wala man lang quotation sa salita ni Jose? Tatay siya. Ang na-record lang ay yung hanap buhay ni Jose, na siya ay karpintero, at sinabi rin ni Marcos na siya ay anak, si Jesus Christ ay anak ng karpintero. Ha? Hindi, sinabi ni Mateo na si Jesus Christ ay anak ng karpintero. Sa Matthew 13 verse 55, ang sabi diyan, yung mga tao to nung nag-umpisa na yung ministry ni Jesus Christ, nagtataka sila. Sabi nila, hindi ba ito anak ng isang karpintero? Is not this the carpenter's son? Tapos ang tanong pa nila, is not his mother called Mary? Are not his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Kilala niya yung mga pamilya. No? Ang pinagtataka nila, bakit ginagawa niya to? Saan niya nakuha yung mga bagay na yan? Alam naman namin yung pamilya niya, anak siya ng karpintero. Ha? So alam ng mga tao. Oo. Pero hindi na nila binabanggit yung pangalan ni Diyos eh. No. So lumalabas, simula sa edad ni Jose, ni Jesus Christ na 12 years, nung nagkaroon na enkwentro doon sa temple, nung hinahanap siya, magkasama pa yung mag-asawa roon, na nagsasalita lang si Maria, bakit mo anak ginagawa ito sa amin? Walang salita si Jose. Si Maria lagi nagsasalita. Ha? Pero nandun si simula noon hanggang sa mag-umpisa na yung ministry ni Jesus Christ, wala nang nababanggit. Kaya nga sabi ng mga Bible scholar o nag-aaral ng Bible, between that, yung pag-umpisa ng ministry ni Jesus Christ at doon sa 12 years old, somewhere doon sa panahon na yon, no? 12 up to 30. Nag-umpisa si Jesus Christ at the age of 30. So malaki-laki rin yun. Pero somewhere there, doon na pumanaw silently, walang nag-record. Kaya nga ang pagsulat nila sa buhay ni, tulad kay Lucas, nung tinitrace nila yung genealogy, nung marating na nila yung pangalan ni Jose, sa Luke 3:23, ang sabi rito, Jesus, when he began his ministry, was about 30 years of age, being the son as was supposed. Ano ibig sabihin ng as was supposed? Na inaakala na anak ni Jose. As was supposed, na inaakala na anak ni Jose, na si Jose naman ay anak ni Heli. So yun na yung yung panulat ng mga sumulat ng patungkol nila kay Jose. Pero kung naunawaan nyo, bakit sinabing as was supposed? Na inaakala na anak siya ni Jose? Kasi hindi naman talaga siya tunay na anak ni Jose. Di ba? Kasi from the very beginning, sinabi na ng anghel kay Jose, huwag kang matakot na kunin si Maria bilang asawa at huwag ka rin matakot na tumayo ka bilang tatay sa anak ni Maria sapagkat ang anak niya ay galing sa Diyos mula sa banal na Espiritu. So masunurin makikita natin si Jose masunurin sa kalooban ng Diyos. Wala siyang tutol. Bagamat walang sinasabi ang Bible na nagsalita siya o nag-react siya sa anghel, wala sinabi. Buti pa si Maria nagsalita. Nung sinabi na si Maria ng anghel na mabubuntis ka at ang ibubuntis mo ay mula sa banal na Espiritu, sabi niya, paano ako magbubuntis na wala namang nakakakilala sa akin na lalaki? Hindi, magbubuntis ka at ang pagbubuntis mo ay mula sa banal na Espiritu. Anong sagot ni Maria? Be it done according sa will ng Diyos. So meron siyang salita, may conversation. Kasi wala wala. Pero makikita natin, isang mapagkumbabang tao si Jose, isa rin siyang
mabuting Israelita na sumusunod sa kautusan ni Moises dahil yung purification ay batas ni Moises yon. So dinadala niya ang mag-ina doon sa Jerusalem. Taon-taon yon, tinutupad niya. So, ibig sabihin talaga siya, devoted siya na sumunod sa kautusan ni Moises. Mabuting tao siya. At sinabi rin ni Mateo na iniisip niyang hiwalayan si Maria nung buntis na, pero sabi ni Mateo, bilang isang matuwid na tao, balak niya na ito ay hiwalayan ng sikreto. So sinasabi na isang matuwid na tao si Jose. Pero hindi niya natuluyan yun dahil binalaan siya ng anghel na huwag siyang matakot na tuluyan niyang maging mapangasawa si Maria. Sa panahon ng ministry ni Jesus, di na nabanggit ang pangalan ni Jose at isang sample diyan ay sa kasal sa Kanaa. So sabi ni John, nagsulat niyan si John the Beloved sa chapter 2 verse 1 ng John, on the third day there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Tinan niyo sulat the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. The rest, wala yung tatay. So wala na talaga yung tatay. Nakita niyo? Ha? Eh yung mga disciples kasama pang maimbitahan eh. Wala ka naman di maimbitahan. Ha? So tinan niyo, no? Continuous yun sa chapter 2, sinulat ni John the Beloved, particularly yung first miracle. And this is the first sign or miracle Jesus did at Cana in Galilee and manifested His glory. Pinakita niya ang kanyang kaluwalhatian. And His disciples believe in Him. Sa verse 12, after this, He went down to Capernaum. Galing sila sa Cana, pumunta sila sa Capernaum. Ano sabi ng sumulat na si John the Beloved? With His mother and His brothers and His disciples, and they stayed there for a few days. Wala na talaga si Jose. Kasama na lang niya ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, at ang mga disciple. Nag-abroad ba si Jose? Kaya hindi siya nasama sa kwento. Very silent nga eh. Parang nalusaw na lang siya at nawala na lang siya sa istorya. Kaya ngayon yung tanong ng ilang bakit ba ganun na pagkakasulat? Tatay siya ni Jesus Christ. Bakit ganun lang ang kapirasong pagkakabanggit sa kanya? Hindi man lang nag-record ang salita ni Jose. Hindi man lang nag-record kung kailan siya namatay. Hindi nag-record kung anong edad niya. Kaya nga meron nagsasabi na si Maria ay batang babae, si Jose matanda na napangasawa niya si Maria. At meron din lumalabas sa mga sinulat ng mga tao sa panahon na yun na hiwalay sa Biblia na yung mga anak daw ni Jose ay hindi kay Maria. Yun na yung dati niyang anak sa mga asawa niya. Pero malabo, no? Pero parang malabo. Iyon ay lang, mga kwento outside of the Bible, kaya hindi masyado siyang reliable. Particularly, para kayo kung magre-research kayo, particularly, iyan daw ay nabanggit, pero hindi ko ni-research, no? Iyan daw ay nabanggit doon sa book na tinatawag nilang Proto-Evangelium of James. Tandaan niyo yung salita na yun, Proto-Evangelium of James. James, sinulat mo yun. Proto-Evangelium of James. Doon nabanggit na yung mga kapatid ni Jesus Christ ay kapatid niya na anak ni Jose sa unang asawa. Kasi traditionally, inaangkin ng Roman Catholic na hindi talaga nagalaw ni Jose si Maria, kaya kiniklaim nila na perpetual yung virginity ni Maria. Yan ang kanilang doctrine na dyan. So ano pa? Sa Matthew chapter 12,
Sabi rito, while he was still speaking to the people, ang sabi ng mga tao, behold, masdan nyo. Kasi nag-umpisa na siya mangaral, no? So, sabi ng mga tao, oy, andito nanay mo. Behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak him. So, hindi rin masyadong naunawaan pa ng mga kapatid niya at magulang niya yung ginagawa talaga ng Panginoon sa Kristo na siya nangangaral na dahil iyon ang trabaho na ibinigay ng Diyos Ama nung pagparito niya sa lupa para i-accomplish. So, tingnan nyo, kaya sunod-sunod pa rin yung kanyang mga kapatid at magulang na parang pinagkakaguluhan siya. So, nilinaw ng Panginoon yon, no? But he replied to the man na nagsalita sa kanya na rito na ang inyong mga magulang. Ang sabi ng Panginoon, o tingnan niyo salita ng Panginoon, ha? Who is my mother? Diba sa kultura natin, ang sabi natin, ano ba itong bata na to? Walang galing sa magulang. Pero iyon ay nagbibigay na ng clear line si Jesus Christ ng relations niya, earthly relations at saka yung kanyang heavenly relations. Nililinaw niya na yun. Kaya nga sinasabi niya rito, who is my mother? Who are my brothers? Sino ang mga kapatid ko? And stretching out his hand toward his disciple, tinuro niya yung kanyang mga disciples and said, here are my mothers and my brothers. So nakita nyo, kakaiba talaga magsalita si Jesus Christ. Kaya gulong-gulo ka talaga. Pag hindi mo na unawaan yung mga borderlines ng mga relations na pinapaunawa ni Jesus Christ, talagang mamamatay ka na lang na lagi ka may tanong kay Jesus Christ. Kakaiba talaga siya magsalita. Kaya sabi ni Jesus Christ dito, para malinaw, kaya ko sinasabing sila ang aking ina, sila ang aking mga kapatid, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. So doon niya ibinababa yung earthly relations. Kahit sino dyan, basta gumagawa yan ng kalooban ng Ama, kapatid ko yan, kahit na sino dyan, nanay ko yan. Yan ang nililinaw ni Jesus Christ. Yan ang earthly relations ng pagdating niya rito. So wala na talaga si Joseph hanggang sa crucifixion. Kasi ang umaaligid na lang kay Jesus Christ nung siya'y ma-crucify ay si Maria at saka yung mga kapatid niya at saka yung mga disciples niya. So John chapter 19 at crucifixion, but standing by the cross, sabi rito, nakatayo daw na malapit sa krus ni Jesucristo where his mother, so nandun ang mother niya, and his mother's sister, kapatid ng kanyang nanay na si Mary, ang asawa ni Cleopas, and Mary Magdalene. Sino yung Mary Magdalene? Yung prosti na pinalayas niya yung ilang masamang spirito ron. Ito. Oh. And when Jesus, tinan nyo pansinin nyo lagi ko sinasabi sa inyo, bakit kakaiba ang pagkilos at pananalita ni Jesus Christ. And when Jesus saw his mother and the disciples whom he loved, sino yun? Disciples whom he loved. Si John. Kaya nga tinawag natin siyang John the Beloved. No? Standing nearby, nakatayo na malapit sa krus. Sinabi niya sa kanyang mama, sa kanyang nanay, woman. Nanay niya yan, ha? Woman. Woman. Ha? Tingnan mo, masdan mo ang iyong anak. Si John the Beloved yun. And then he said to his disciples, si John, masdan mo, behold, your mother. And ang sabi ni John the Beloved, ni John the Beloved nga, from that on, the disciple took her to his own home. Siya na kumuha. Dahil iyon pala ay huling pagbibili ni Jesucristo para pangalagaan ng kanyang nanay na balo. Balo na siya na eh. Wala na yung asawa niya eh. Ngayon mayroon na naman questions na tatayo. Bakit hindi ipinagbilin sa mga kapatid? Ang dami niya kapatid.
si Joseph, si Simon, si Jude, si James. James, bakit hindi pinagbilin sa'yo? At saka, sinasabi pa, may mga sisters siya. Sisters, hindi sister. Sisters. Hindi natin alam kung dalawa o tatlo o ilan. So, ang tanong, bakit hindi? Hindi niya pinagbilin. Sa huling pagkakataon na siya na-crucify, hindi niya pinagbilin. Hmm? So, ito na lang yung sasabihin ko, no? Tungkol sa buhay ni Jose. Sabi ko rito, God used Joseph sa maikling kwento ng buhay ni Jose at medyo nalusaw na yung kanyang istorya, pero may purpose doon. Ang Diyos, dahil ang Diyos talaga ang nagtatakda ng mga bagay-bagay, lalo na sa kanyang bugtong na anak at sa ministeryo at trabaho na ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ. So ano yun? Intention talaga ng Diyos yun. God used Joseph to provide a father figure to Joseph, to Jesus at early age. So yan yun. To care, to raise, and to protect the boy. Nakita naman din, kung ilang beses niyang inilayo para hindi siya mapatay ni Herodes. So yun ang naging purpose ni Jose. Ha? Pero kaya siya, nung isinulat na yung gospel, bakit babahagya lang ang istorya tungkol sa kanya? One reason kung bakit ganon, kasi ang center ng kwento ng gospel, si Jesus Christ, hindi si Jose. Si Jesus Christ, hindi si Jose. The writer totally separate the connection of the fatherhood of Joseph to Jesus. Kaya sinabi ko sa inyo, yung salita ni Jesus Christ doon sa templo, nung 12 years old siya, hinahanap siya, sabi ng kanyang mga gulang, anak, bakit mo ginagawa sa amin to? Di mo ba alam na nag-aalala kami sa paghahanap sa iyo? Anong sabi ni Jesus Christ? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam, dapat akong nasa bahay ng aking ama? Iyon ay pag-i-emphasize ni Jesus Christ na hindi talaga siya ang ama, pero akong ama na nangangalaga sa akin. So nakita nyo, nagbibigay na siya ng borderline kung bakit niya tinatawag maging ang kanyang nanay na woman. Doon pinapakita niya. Kaya nga papasok yon sa isip ng mga writer na hindi talaga masyadong mahalaga yung kwento ng lalo na ng kanyang tatay at ng kanyang nanay, dahil ang talagang ikinikwento nila ay ang buhay ni Jesus Christ, kung ano ang kalooban ng Diyos Ama sa ministry na pinagagawa kay Jesus Christ. Doon nakasentro yun. Kaya nga sabi ko rito, Jesus at 12 years old, he already emphasized the care and protection and fatherhood of God the Father to his life, making a clear line between his father Joseph and God the Father in heaven. During his ministry, he's always declared. Tingnan nyo, no? Kaya lalabas talaga sa isip ng mga manunulat, kasi lagi dinideclare ni Jesus Christ, my Father is in heaven, He sent me. Yun ang lagi niya dinideclare. Hindi niya tinuturo si Joseph. Ang ama niya nasa taas. Lahat lagi niya sinasabi. Di ba? Kung nakikita niyo ako, makikilala niyo rin ang ama. Oh. Kung ano ang ginagawa ng ama, ginagawa rin ng anak. Kung nagpapatawa ng ama, nagpapatawa din ng anak. Oh. Wala si Joseph doon. Ang layo si Joseph doon. Kaya nga yun ang kanyang ini-emphasize. During his ministry, he's always declared that his Father was in heaven. He does and accomplish the work that his Father had given to him. To Joseph, kay Joseph naman, God's will was fulfilled. Sa panong paraan? Ang kalooban ng Diyos na fulfill kay Joseph. The kingly lineage to the throne of King David. Dahil si
Alam niyo ba, pag-aralan niyo, doon sa sinulat ni Mateo sa genealogy ni Jesus Christ, alam niyo ba kung saan trinace ni Mateo yun? Trinace ni Mateo yun galing kay Haring David, lahat yun, puro hari. Kaya lang, mayroong malalim na istorya doon. Ang pinakahuling hari nila ay si Jeconiah. Jeconiah. Basahin niyo ang buhay ni Jeconiah. Sinumpa si Jeconiah. Mula sa lahi ni Jeconiah, wala nang iaalaw na hari ang Diyos pagkatapos ni Jeconiah. Pinutol na talaga. Basahin niyo. Sinumpa yun. Pero doon pa rin i-trace ni Mateo sa mga lineage ng mga hari, papunta kay Joseph talaga yon. At trace din ang lahi kay Lucas, galing din kay Haring David, pero nakalagay as it was supposed, son of Joseph. So anong meaning nun? Yung pag-trace ng lahi na yon, papunta kay Joseph, supposed to be, papunta kay Jesus, na supposed to be anak ni Joseph. Kaninong lahi yon? Magkaiba yun, ha? Ang huling lahi dito, galing kay Joseph, tatay niya si Heli. Dito naman sa kay Lucas, galing kay Joseph, ang tatay niya si Jacob. Pero nakalagay, suppose. Sino yun? Si Maria. Hindi lang nilagay yung pangalan ni Maria. Ay, genealogy ni Maria. Hindi pwedeng maging genealogy yon o lineage ni Joseph, kasi malinaw dun sa Mateo na ang tatay ni Joseph, si Heli. Dito sa kabila, si Jacob. Kaya magkaiba yun. So, sino ang tinitrace ni Lucas? Maria. So, ano kahalagahan nun sa pag-trace na yon? Doon naman na matitrace yung bloodline ni Jesus Christ. Galing din siya kay David. Kasi si Maria ang nagpanganak kay Jesus Christ. So to Mary, God's will fulfilled the kingly bloodline of Jesus from King David. Kay Joseph, God's will was fulfilled the kingly lineage to the throne, yung pagkahari of King David. So makikita natin na ang gospel ay kwento na nakasentro kay Jesucristo, hindi kay Jose. Sa panahon na si Jesucristo ay nakapako, pinagkatiwala nga ni Jesus ang kanyang ina sa alagad na niya si Juan, hindi sa kanyang mga kapatid. Bakit kaya? Tinanong ko sa inyo, bakit? Ha? May kita ninyo, no? Lalabas kasi si Jesus Christ panganay. Firstborn siya. Malinaw siya na firstborn kasi ang nakalagay sa Bible ay firstborn. Di ba? Naiaalay sa. So may kita, sinabi siya, iyan ay anak ng karpintero. Pero kay Mateo, ay kay Marcos, binanggit, hindi anak ng karpintero. Ha? Ang sinabi kay Marcos, chapter 6, verse 3, binanggit talaga si Jesus Christ, is this not the carpenter, the son of Mary and brother of James? Binanggit talaga, carpentero rin si Jesus Christ. So anong ibig sabihin nun? Probably, sabi ng mga Bible scholar, probably, minana na ni Jesus Christ yung trade at trabaho ng tatay niya. Kasi binanggit na ni Marcos, ito ay carpentero na anak ni Maria. So, yun ang ano nun. Probably, minana na niya. No? Nung hindi pa siya nag-ministry, ha? Since panganay siya, dito niyo maintindihan kung bakit ang panganay ang sasalo sa pagtataguyod sa pamilya. At yung mga kapatid niya, mga bata pa. So, isang reason yon. Isang reason yon. Ha? Na kung bakit bilang panganay, hindi niya maitagubili ng kanyang nanay sa mga kapatid niya ng mga bata pa. Another good reason, ano yun? Kung bakit itinalagan ni Jesucristo ang nanay niya sa kanyang disipulo, si Juan, hindi sa kanyang mga kapatid.
Mababasa nyo kasi sa John chapter 7, John chapter 7, sabi rito sa John chapter 7, nadalian ko na, at pagkatapos ng mga bagay na ito, naglakad si Jesus sa Galilea sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea dahil pinagsisikapan siya ng mga Hudyo na patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka na rito sa Galileo na, umalis ka na dito sa Galilee at pumaroon ka na sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang gawain na iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. So ibig sabihin nun, walang tao na gumagawa ng lihim at nagsisikap na ipakilala ang kanyang sarili. So sa isip ng kanyang mga kapatid, nagpapasikat lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanlibutan, sa buong mundo. So ito ngayon ang basa ni John the Beloved nung sinulat niya. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi pa rin nagsisampalataya sa kanya. Kaya ibinili niya kay John kasi reliable na ito ay believers. Kasi mga kapatid niya, hindi pa masyadong believers. Si Jose ay mapagkumbabang tao at tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos sa panahon ng pag-aaruga niya sa batang si Jesus. Katulad din ni John the Baptist na maiksi lang ang kwento ng kanyang buhay at ang dulo ng kanyang buhay ay kamatayan. Di ba? Tinugutan ng ulo si John the Baptist. Ganoon din ang kwento ni Jose na gumanap na bilang ama ni Jesucristo nung siya ay bata pa, na marahil maagang yumao upang maipakita ng Biblia na ang tunay na ama talaga ng Panginoon sa Kristo ay ang amang nasa langit. At hindi ba ang ama ang nagpo-protect at nangangalaga sa kanyang anak? Ang ama. So inalaw talaga ng Diyos Ama yun na i-sideline na si Joseph sapagkat ako na ang gagabay sa anak ko. Sapagkat binigyan ko yan ng ministeryo. Nakita niyo? Matuwid lang yon. Kasi kung buhay pa si Joseph, makikialam yon. Tatay siya eh. I-entra lagi siya. Malaking puwersa si Joseph kasi tatay siya eh. Oo. Kaya inalaw talaga ng Panginoon, talagang ma-sideline siya. Dahil ang protection at gabay sa ministeryo na gagawin ng Jesucristo ay ang Diyos Ama talaga sa langit. At iyon din naman ang pinapakilala ni Jesus Christ na talagang Ama niya sa langit. Gumagabay sa lahat ng lakad at ministeryo ni Jesus. Ngunit natupad nila Joseph at ni John the Baptist ang dakilang kalooban ng Ama sa buhay at ministeryo. Ngunit natupad nila ang dakilang kalooban ng Ama sa buhay at ministeryo ni Jesus. So yun lang. Sabi ko sa inyo, ang purpose ay nasa Diyos lahat. So inalaw lang ng Diyos na hanggang doon na lang ang buhay ni Joseph at iba na yung ministry na gagampanan ni Jesus Christ na kinakailangan ang Diyos Ama ang talagang gagabay doon sa ministeryo na yon. So ano ang refleksyon ito sa ating buhay? Maiksi man o mahaba ang ating buhay, kailangan makita natin na natutupad ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, na siyang pinakamahalaga na maunawaan natin sa buhay natin. So kay Joseph, kahit maiksi siya, pero natupad niya ang kalooban ng Diyos na talagang hanggang doon lang siya, yung pagiging tatay niya kay Jesus. Natupad talaga niya. So yun ang pinaka-lesson, no? So, nakikita ba natin ang reflection na to? Sa buhay naman natin, natutupad ba natin ang kalooban ng Diyos? So, nasa na tayo sa plano ng Diyos?
Nasa plano tayo ng Diyos sa pagpahayag ng mabuting balita, kasama tayo na tumanggap ng kaligtasan at pananampalataya. So anong purpose ng Diyos sa buhay natin? Mag-mature tayo. Gusto ng Diyos na mag-mature tayo. Dahil gusto ng Diyos na tayo mag-mature upang hindi tayo daw maging parang bata na hinihipan ng iba't ibang katuruan. Pag inihipan ka ng katuruan na doon ko pupunta. Pag inihipan ka ng katuruan dito, doon ka mapupunta. Child John. Gusto ng Diyos na maging mature tayo. At sa susunod, pag nag-mature tayo, kailangan ipulpul pa rin natin dahil lalo pa rin tayo sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita dahil marami pang anak ng Diyos na hindi pa nakakakilala ng tinatawag na mga elect na nariyan lang sa paligid. Na marahil isa kayo na gagamitin ng Panginoon na makapagbahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Sabi ko sa inyo, mahirap magpaliwanag. Sapagkat ang kahirapan ng pagpaliwanag hindi sa galing ng preacher. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang nagbibigay liwanag sa isip at puso ng tao upang makilala nila si Kristo. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4. Na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Dito na tayo magtatapos. Ano sabi riyan? Sabi diyan, na binulag ng Diyos ng sanlibutan, ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. O isa yan. Upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan. So bakit hindi nagliliwanag ang mabuting balita o ang kwento ng mabuting balita o ang salita ng Diyos? Bakit hindi nagliliwanag? Kasi iba ang pinaniniwalaan nilang salita. Iyon ang totoo sa kanila. Diba? Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, ay siya naman nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Heso Kristo. Kailangan, ito ang purpose ng Diyos, kailangan makilala ang Diyos sa muka at sa personahe ni Jesus Christ. Hanggang ngayon, maraming relihiyon na hindi kinikilala si Jesus Christ ng Diyos. Kilala lang siya sa laman. Hindi siya kilala sa pagka-espiritu. Sa Diyos sa pagka-espiritu. Kasi, hindi sila nililiwanagan ng Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo natin tumayo. Ama, luwalhatiin ka sa biyaya at kabutihan mo, Panginoon, sa araw na ito. Pagamat ang kwento namin ay tungkol kay Jose, pero nakita namin, Lord, ang iyong layunin at purpose sa buhay niya na hanggang doon lang siya at sa ministeryo ng Panginoon hanggang sa crucifixion ay ikaw na po ang siyang gumabay, nangalaga at nag-protect sa iyong bugtong na anak na si Yesu Cristo. At ang reflection sa buhay namin ay tungkol sa kalooban mo na nagaganap ba sa aming buhay. Nawa ay magsilbing aral ito sa lahat ng mga makapakikinig. Sa iyo lang, Lord, ang aming papuri pagsamba in Jesus' name. Amen and amen.